Choice as a Christian. Ano po ba yung tamang pagpili bilang tayo mga Kristiyano? Tapos ano po yung mga kamay ng mga Kristiyano? Yan. Sure ka na Kristiyano ka na. Yan. Yung mga yung sabi mo, talongin mo yung sabi mo, sure ka, Kristiyano ka na talaga. Kaya kailangan po alam po natin bilang Kristiyano kung tama po ba yung mga ginagawa natin pagpili. Ano po? Sige po. Okay. Yan, okay. Kailangan pala din yung pagpatunan natin. No? Na-check lang natin. Kaya pag wala yung reported in the Bible can provide valuable lesson. Yan. Alam niyo po, meron pong pinakita po sa atin dito, mga kababaihan, lalaki, dito sa Biblia, nakakala po dito sa Biblia, na kung saan mayroong maitutulong po talaga sa atin na mahalaga. Kaya tayo po kailangan ay maging mapagbasa po tayo ng Biblia para ng Senyor, no? Mapapulit po tayo ng mga mahalagang bagay, especially in our choice sa ating pagpili. Okay. From Abraham, we can learn the value of faith in God. Kay Abraham, ano po yung matututunan natin? Yung halaga ng tinatawag na pananampalataya, yung totoong pananampalataya sa Diyos. From Joseph, we see the working of God's providential care. Kung saan makikita natin na ang Diyos yung nag-iingat po sa Kanya. Ang Diyos ang nagkakaloob ng mga bagay na para sa pag-iingat niya. Nakita po yun, ano po yung nangyari sa journey po nito si Joseph. Talagang kahit na ano po yung danasi niya, nandun talaga yung pag-iingat ng Panginoon sa Kanya. From Job, we learn the importance of patience and faith under trial. Kay Job naman po, matututunan naman po natin yung halaga po ng ating pagtitiis, halaga ng ating paghihintay, halaga po ng pagsakit po ng ating pananampalataya sa mga pagsubok na pinagdaraanan po natin. Kaya dito lamang po, marami na po tayong matututunan. Ilan lamang po ito, marami pa po tayo mga dapat na malaman about those mga character in the Bibles. From the nephew of Abraham, we can also glean valuable lessons in, number one, the art of decision-making. Yan sa pagdidesisyon o sa pagpili. The importance of making proper choices. Yung pagpili po, yung mahalaga po na pagpili po natin ng tamang choice or yung halaga ng tamang pagpili po natin. Kaya tayo po mismo, minsan, pili na lang tayo ng pili, no? Okay na to, pwede na sa akin to. Hindi po tayo dapat gano'n as a Christian. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, are you sure that you are already a Christian? Kasi kung tayo po yung mga Kristiyano na, kailangan even in our choices, in our making decision, in our making plans, kailangan po na tayo po very sensitive po dito, very sensible po tayo pagdating sa choice po natin. And our choice must be the choice of God for us. Kailangan yung choice na to para sa iyo at hindi yung choice mo. Kaya ito po yung pag-aaralan po natin. Una natin susuriin po dito yung buhay ni Lord. At pagkatapos po dito, tutunan natin ang isang desisyon na ginawa niya at kung paano ito makaka-apekto sa buhay po ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya makinig po kayo para na sa ganon, mag-intindihan po natin kung ano ba ito naging hakbang po nitong si Lord sa pagkakamali niya doon sa kanyang pagpili hanggang sa pagbangon niya at maisaayos niya itong mga bagay nito. Kaya umanda po tayo dito kasi tayo lahat naman po talaga we've been experiencing, sabihin po natin, a wrong choice in our life, but still, meron tayong pag-asa para bumangon po tayo dito. Okay, number one, let us go into Lord's choice. Ano ba yung naging choice po dito ni Lord? Okay, pag-aralan po natin. In the book of Genesis, Lord introduced to us as the nephew of Abraham who sojourned with him. Ito po yung pamangkin po ni Abraham, ito si Lot, na kung saan nakikipamayan po siya, nakikipamahay po siya dito kay Abraham. In Genesis chapter 12, verse 5, isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai
at si Lord na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanan na ipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. So, pinapakita po dito kung paano po ito pong si Lord ay talagang lagi siya kasama po dito ng kanyang uncle Abraham. Yan. Kaya napakahalaga po dito na may kinalaman din po ito to the man of God and blow the blessing to their companions. So, maganda po na makita po natin itong mga bagay nito para na sa ganun, hindi tayo magkakali po ng choice dito. Marami po na tayo po mismo. Mahalaga rin po na tayo po nakabase din po doon sa mga taong naglilingkod po sa Panginoon. Number two, man who like his uncle became quite wealthy. Yan. Yumaman din po siya. Sabi ko nga po sa inyo, nagpo-flow yung blessing. O yung blessing kay Abraham dahil na he was blessed by God. Kaya lahat ng mga kasama mo po dito si Abraham, pagpapalain po talaga yan ng Panginoon. Kaya nga tayo kailangan nakalinya din po tayo kay Abraham. Yung mga nahihirapan po sa buhay, kailangan gawin niya po tayo kay Abraham. And then, paano po tayo magiging kabilang sa lineage? Dito po si Abraham. Bigyan ko naman po kayo ng example. Kailangan you must have a faith in God like Abraham. Kaya nga, yun yung lesson. Bible lessons that we can learn from the life of Abraham, the faith of Abraham. Now, Genesis chapter 13, verse 2 to 5. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka, marami na rin siyang nag-iipon ito at pilak mula sa Negev. Unti-unti siyang naglakbay, pabalik sa dati niyang pagpinagkakuhan. Sa pagitan ng Betel at Ai, pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lord, nakasama ni Abraham ay marami na rin tupa, kambing at baka, mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Yung napakita po dito, kung paano po na binless din po itong si Lord in the hand of his uncle Abraham. So, kung mapapansin po natin dito, napakahalaga po dito, minsan hindi po natin namamalayan sa pag-church po natin, sa ating paglapit sa Panginoon, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin napapansin, nag-bless pala tayo ng Lord po doon. But, para i-bless po talaga tayo ng Panginoon, we must learn about the faith of Abraham. Kailangan matutunan natin. Siguro, yung iba nagtataka po sila, bakit ganito ako? Matagal na akong Kristiyano, pero still parang struggle pa rin ako sa pamumuhay ko. Nahihirapan pa rin ako. Alam niyo kung ano pong dahilan kung bakit ganun po. Kasi nga po, yung faith natin is not like the faith of Abraham. Kung mapapansin natin, yung faith ni Abraham, sukat na sukat po natin. Kaya it can be measured as a true faith in God. Na kung saan, hindi siya nakatabilin na inundog yung kanyang anak na si Isaac para mabigyan po ang Panginoon ng kaluguran. Hindi po siya kung maging nag-doubt, baka sayang naman, papatayin, ganito, at binigay sa akin ito, hindi na natali sa akin ang pagpapala. Hindi po yun yung naging kalisipan niya. He trusts God in him. Talagang nagtiwala siya. Ganon katibay po yung pananampalataya niya kung bakit pinagpalang po itong si Abraham. And then, mapapansin po natin dito, because he is anointed to be blessed by God, lahat ng mga kasama niya, even their family, and his nephew, ito pong si Lot, talagang pinagpala. Dumami din yung kayamanan po dito. Kaya ito po yung sarili po dito. Ngayon, ganito po yan. Doon naman sa mga pinagpapala ng Panginoon, huwag po tayo, kumbaga parang kampante na po tayo, na may pinagpapala po tayo. Because in the wrong choice, one wrong choice, pwedeng bawiin sa atin ng Lord yan. Kaya kailangan mag-ingat po tayo sa pagpili. Kaya, let us listen to this teaching na kung saan magbibigay po sa atin para tayo po mismo ay hindi po maapektuhan ng mga choices natin. Okay? Because of the combined wealth of Abraham and Lot, they were forced to separate. Dito po, kumagay parang maliit na po sa kanila yung pastoran dahil sa dami na po nila mga hayop at nag-aaway-away po yung mga tagapag-alaga po nila. Kaya nag-decide po rin sila. Genesis chapter 13, verse 6 to 9. Pakinig po kayo ha. Dahil napakarami na nila ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastoran para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastor nila. Nang panahon din iyon,
Ang mga Mananeo, Pariseo ay naniniwalaan pa sa lugar ng iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo, mamili ka. Ito na po yung choice na sinasabi ko po sa inyo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Okay, this is the choice na kailangan matutunan po natin. Tayo po lahat, in our life, it is about choice. Lahat tayo may pagpili tayo. Yung tatahakin natin mga career, tatahakin natin magpamilya, may choice po lahat yan. Now, given the opportunity to choose where he would go, binigyan siya rin ng oportunidad dito kung si Abraham para siya yung pamili. Alam niyo, kung si Abraham ang mamili, he has the right choice. Bakit? Kasi nga, nakita niyo po kung paano pinagpapala po ito si Abraham. Ano? Kaya, ang ginawa po ito si Abraham, sikat yung pinapili niya. Kasi gusto niya na matutunin ito si Lord sa tamang pagpili na naaayon sa ating Panginoon. Pero huwag na po tayo sunod na sunod. Even in our life, di ba? Sa lahat ng mga ginagawa natin, wala tayong choice, kundi yung sa sarili lang po natin. Ingat po tayo doon. Lord made a choice which on the surface was a good one. Pinili agad dito si Lord, yung maganda, nakikita niya, yung kapatagan, sariwa ang mga damuhan, mga patrubig, sagana. Kaya ito agad yung pinili niya. Come on, mga kapatid sa Panginoon, this is our attitude today. Gusto natin yung nakikita na agad natin yung maganda eh. Gusto natin yung meron na agad tayong maging kumpiyansa na, okay, buto ko, maganda ang buhay nito. Gawin po tayo, nakabase ng ating pagpili into our side. Kaya po tayo kung minsan nagkakamali tayo kasi ang tinitignan po natin, which is deceived into our eyes. Tinitignan natin yung maganda. Tinitignan natin yung mga bagay na parang nandito na lahat eh. Sagana na ito. Dito na lang ako. Pero, mayroon naman nakapanood dyan na kapag mali ang iyong pagpili at hindi ka naolan sa iyo ng Panginoon, later, makikita po natin nacho mo wala din sa iyo. Kaya yun po yung iingatan po natin sa pagpili po natin. Okay. Genesis chapter 13 verse 10 to 12. At nangiginala ni Lord ang kanyang paningin. Nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Soar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at nang lumain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutunan ang Sodoma at Gomorra, kaya pinili niya ang dakong silangan ng kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Okay. Ito, pinakita ko dito that he grabbed what he sees. Nakita niyo, oh, maganda ito. Dito na naman po. Ito na sa akin. Parang hindi niya na inisip din kung ito po may okay kay Abraham, kundi ang inisip niya yung sa sarili niya. Di ba tayo kung mismo may mga ganong attitude tayo? Napipiliin natin yung mas maganda, mas mainam. Hindi na natin iniisip yung makakahati natin kung ano yung para sa Kanya. Kaya kung minsan doon tayo nagkakaroon na ng tinatawag na wrong choice. Amen? Amen! Okay. But as good as it may have seemed, it resulted in much sorrow and hardship for the Lord. Anong naging resulta po nito? Sorrow and hardship. Anong nangyari po nito? He suffered most in his life. Minsan, alam niyo, tinitignan natin yung magandang bagay. We are only citing for material good things for us. Yung bagay lang na parang, okay, malaki ang pakinabang dito, okay, dito ako. Parang tayo na natin pagpagalan, parang gusto natin nandun na lahat eh. Samantalang ang gusto talaga ng Lord sa atin, ang may word. Kaya nga kung minsan, mga Kristiyano, ganito po yung nangyayari. Ako, minsan, mga kapatid sa Panginoon. Minsan, kung natin Kristiyano, ganito. Gusto nila pagpunta nila sa church, pagdating nila sa Panginoon, blessing na agad. Meron na agad magandang bahay, meron na agad maraming savings. Ganun yung gusto nila. They first got to have all these material things to have. Alam mo mga kapatid sa Panginoon,
In God, ayaw ng Lord kung ganong attitude po natin. Kaya nga, minsan, kailangan, we need to choose what is right. Isipin po muna natin kung ano po yung dapat at karapat-dapat na ganoon na ng Panginoon sa bawat pagpili natin. Always remember that God want to see on us our labor. Gusto makita ng Lord ang pagpapagal natin. Gusto ng Lord talaga na makita na tayo nakadepende sa Panginoon. At hindi lang basta kung gano'n lamang po tayo. Kaya nga po, marami po mga Kristyano hindi talaga pinagpapala ng Panginoon. Now, as a result of His choice, Lord suffered. Kaya itong pagkakamali po dito si Lord sa pagpili niya, talaga nag-suffer po talaga siya dito. Now, what suffering He had in death? Tingnan po natin, baka mamaya, nandito na rin po sa atin yung suffering na ito. It is because of our wrong choice. Ngayon, tingnan po natin, ano ito? Unang suffering na inabot po nitong si Lord is one. Yung lugar na pinili niya, nagkaroon ng tigmaan. Ang ganda ng pinili niya lugar. Pero hindi niya namalayan, mayroon palang nakatago ito na pangit na mangyayari. Amen. Kaya kung tayo pinipili lamang po na maganda sa paningin natin, kailangan ipasal natin yan and learn to ask God kung ito mong dapat ang dapat sa pipiliin mo. Genesis chapter 14 verse 11. Kaya't sinamsak ng 4 na hari ang lahat ng ari-arian na tagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Now, ito yung masakit po dito eh. Gusto natin na maging mayaman. Gusto natin na magpalain po tayo. Tapos, dahil lang sa maling pagpili po natin, lahat po yung nawala. Because of this war. Sometimes, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, niyo muna ang Panginoon, Lord, it is good for me. Para sa iyo, Lord, gusto mo ba itong lugar na ito para sa akin? Kailangan tatanungin mo muna ang Panginoon. Sinasanggolin natin sa Panginoon. And another suffering is the cost to him a kidnapping. Genesis chapter 14 verse 12. Binihag din nila ang pamangkin ni Abraham na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian. Tignan niyo po yan. Nasayang yung ating mga pagpapagal. At anong nangyari po sa atin? These trials make him trouble. A lot of trouble in his life. Kumbaga parang wala yung kapayapaan dahil sa maling pagpili. Kaya ingat po tayo talaga sa pagpipili po natin. Now, another suffering of Lot is oppression sa torment by the citizen of Sodom. Alam niyo po ba, sa buong pamumuhay niya, sa paninirahan niya doon sa lugar na yun, ano po naranasan niya po doon? Makinig po kayo. Yung pong pang-aapi at pagpapahirap sa kanya ng mga mamamayan doon. So why? Because he's from God. Remember, tandaan po natin ito. Kung ikaw ay sa Panginoon, meaning, you need to be a righteous living. And do not record your life into the people who doesn't believe God. Huwag po tayo makikita nga yan po doon sapagkat alam niyo po pa magiging oppressor po natin sila. Sila po yung mismo magpapahirap po sa atin. Dahil alam niyo po, hindi po talaga magkakasundo ang righteous at ang unrighteous. Ang believer at saka ang unbeliever. Kaya mga kapatid sa Panginoon, it is better to think many times. Bago po tayo dumagpot ng isang bagay na kung saan pipiliin po natin. Sa Peter chapter 2 verse 7 to 8. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lughang na bagabag ng mga kahalagang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaan na saksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Di ba? Puro hirap. Noong una, ang ganda yung pinili niya. Siguro pinagsisihan niya po yun dahil hindi pala nakaayon, nakaugban sa kanyang pagkatako sapagkat he is belong to God already. Halimbawa, katulad po natin, minsan nakikisama pa po tayo doon sa mga masasamang tao, doon sa mga tao walang habas po sa paggawa ng masama. Kaya ano nangyayari po sa atin? Tayo po mismo nahihirapan po tayo. At kung minsan po, ano nangyayari po sa atin? Compromise po tayo. Kaya marami yan, mga Kristiyano, they don't mind if they are compromised. So, ibig sabihin po yun, hindi ka talaga sa Panginoon. Kasi kung sa Lord ka talaga, you must choose the
the place that is suitable into you. Yung suited talaga sa atin, yung pipiliin mo. Kahit na po sa anong bagay, sa trabaho, sa kaibigan, o sa anong mga bagay, wag yan, napakita ko po sa inyo yan. Minsan, hindi na po tayo namimili ng tama eh. Dahil kung minsan nakala po natin, ay, dito po ganda po yan, yung mga po dito, pipiliin na, pero nagkakusa yun ng suffering, and it will torment you. At hindi na po napapansin nyo dahil nakatingin ka lang sa magandang bagay, pero hindi mo nakikita yung resulta nun sa iyong kaluluwa. Okay, tuloy pa po natin ito. Ika-apat na suffering niya, loss of all his material wealth. Lahat ng mga pagpapala na nag-bless sa kanya, nawala. Genesis chapter 19, verse 15 to 16. Nang magpapakang ni Rowena, inapuran ng mga anghel si Lord, magmadali ka, umalis na kayo sa iyong asawa, mga anak, na hindi kayo malamay sa pagkawasan ng lungsod. Nag-atubili pa si Lord, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga lalaking palabas ng lungsod. So, yung habag ng Lord, kasi He is a righteous man, hindi niya talaga kinopromise, even though nandun na siya nakatira, pinagtiisan niya na. Pero, tingnan niyo po yan, ha? He is a righteous man. Matuwid siya, pero dahil sa wrong choice, napahamak pa rin siya. Kapatid, huwag mong sasabihin ng church ka na. Huwag mong sasabihin na ikaw ay nagpapray ka. Huwag mong sasabihin na ikaw ay naglilingkod ka sa Panginoon. There is always a wrong choice. Sa isang pagkakamali natin sa pagpili, pwede itong mag-cause po sa atin into suffering. And it can be lost everything on us. Pwede mawala sa atin yung kayamanan natin, pwede mawala sa atin lahat ang pinaghirapan po natin sa isang maling pagkakamali po lamang. Genesis 19, verse 24 to 25. Saka pa lamang pinaulan ni Yahweh ng apoy at asupre, ang sumamat lumoran, inubot ni Yahweh, ang mga lusod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Wala na. Nauwi na lamang kung sa wala yung kanyang mga inipong mga kayamanan dahil sa mali niya po pagpili. Ikalima, the death of his wife. Ito pa po yung masakit po dito eh. Na wala na yung kanyang mga ari-arian, wala na po yung kanyang mga material things na na-bless po sa kanya. At ito pa po yung masakit na wala pati yung kanyang asawa. Genesis chapter 19, verse 17. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa lumis, magtagal kayo sa pagululan para hindi kayo mamatay. Pero, ano pong ginawa po nitong asawa po ni Lord? Genesis 19:26. Ngunit lumingon ang asawa ni Lord, kaya ito'y naging isang haliging asin. Sometimes our disobedience to the instructions of God, it can put us into perish. Yung halimbawa lang na sinabi sa inyo doon, mag-church ka ngayon. Pero hindi mo sinunod yung bagay na yun, maaari po maglagay sa iyo sa kapahamakan. Yung halimbawa sinabi sa iyo ng Lord na huwag mong hayaan yung iyong spirito, yung iyong spiritual relation sa Kanya, pero pinabayaan mo, it can cause you into perish. Mga kapatid sa Panginoon, the instructions of God is very important to a person who have Jesus in our life. Lagi natin tatandaan yan. Kaya lang kung minsan po sa ibang po kasi, pinakaliwala lamang po yun. Nasa pag-aakala po nila na hindi naman ma-apektuhan yung buhay nila. Every wrong choice can affect us greatly. Andaan po natin yan. Lahat ng mga maling pagpili po natin, pwedeng maka-apekto po sa atin yan sa buong buhay po natin. Kaya nga, ingat po tayo. Hanggang hindi pa po tayo nagkakamali ng pagpili o nagkamali man po tayo ng pagpili, mamaya naman po, papakita po sa inyo kung paano natin aayusin ito. Katulad ng pag-aayos po nitong silo. Number 6, the shame of incest with his daughter. Ito po yung pinakamasakit po dito. Imagine that. Napakasama po nito. As we notice that Lord is a righteous, pero nandun napasukan pa rin po siya ng isang matinding kasalanan na kung saan sumira din po sa kanyang pagiging patuloy. But still, maganda pa rin po yung nangyari po dito kay Lord. Pero somehow, sa kabila po nito, ito po yung pinapakita po sa inyo, huwag mong sabihin na ikaw ay nakatayo. Sabi nga po ni Pablo,
baka ikaw naman ang mabuhan pagkatapos. Kaya nga, iniingatan din po natin bawat choice na gagawin po natin. Kaya, the best or the better choice that we made in our life is to choose God in your life. Piliin mo palagi ang Diyos. Try to grab God into your life. Pagkayaan mo yung ibang bagay, unahin mo ang Diyos. Kasi kung minsan, dahil natatapatan ng Diyos ng mga magagandang bagay sa paligid po natin, mas higit na pinipili natin yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Ang hindi natin alam pagdating ng araw, it will sabot us na. Malaking pagdurusa ang aabutin po natin doon. Kaya never ever let God to lose in you. Huwag na mababayaan ng oras na ang Diyos sa buhay mo. Huwag na mababayaan ng mga bagay na inuutan sa iyo ng Panginoon. And you choose the wrong things in your life. Kapatid sa Panginoon, ingatan po natin yan kasi talagang napakalaki po ng impact ito. Magiging epekto po dito sa buhay po natin. Genesis chapter 19, verse 20 to 26. Sa tangan ni Lord na manatili sa sawalan, sila ng dalawa niyang anak na babae ay umakyat sa kapuluran at naniwanan sa isang lungig doon. Minsan nag-usap ang magkapatid, sinabi na nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasing na nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lord, hindi niya namalayan at pagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, "Katabi sumiping ako sa ang ating ama, nasagin ulit natin ulit siya ulit mamaya, at ikaw naman ang sumiping na pareho tayo magkaanak." Nilasing nga nila ulit si Lord ng gabing iyon at ang puso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lord ang kanyang pakikipagtarik dahil sa kalasingan. Bunga ito ng kapwa. Bunga nito ang kapwa ng dalang tao ang magkapatid. Ang pangit po na nangyari, no? Even though he is righteous in the sight of God, pero still dahil sa wrong choice, pwede tayo magkasala. Kaya nga kapatid sa Panginoon, hindi natin nakikita na kung minsan dahil sa maling pagpili natin, tayo yung napapasukan ng kasalanan. Kapatid sa Panginoon, be aware. Make your spirit aware on all these things. Tandaan po natin, yung tamang pagpili is makakabuti sa atin, subalit yung maling pagpili ay makakasama at makakapekto sa buhay natin. Okay. All these things happen despite the fact that Lord Himself was a righteous person. Matuloy po si Lord. Kaya, kung minsan, alam niyo, yung pagiging matuloy po natin, stay with Him. Manatili po tayo sa pagiging righteous in God. Manatili po tayo nagpapalinis sa Panginoon. Manatili tayo higit sa lahat sa Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba ang lumalakad sa Panginoon? Hindi po napabayaan ng Panginoon. Even though sometimes we fail, even though sometimes we do mistake, even though sometimes we made the wrong choice, but still, ang Diyos na ito, hindi tayo pinababayaan. 2 Peter chapter 2, verse 7 to 8. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lord isang tao matuloy na normal na bagabay ng mga kahagayang ginagawa ng masamang noong panahon ihinag niya. Naghirap ang kalooban ng matuloy na tao ito sa kasamaan na sasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Kaya nga, our choice is to keep our life into the righteousness of God. Hindi pa rin po natin maging righteous. Kasi ano yung binibigyan sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoon that sometimes we made sin. Hindi natin makapalayan na nakagagawa na po pala tayo ng mga kasalanan dahil bunga ito ng mga maling pagpili po natin mag-araw, maling desisyon, maling plano, maling pagkabuhay po natin mag-araw. Kaya nagugulat tayo, bakit ko nagawa ito kasalanan ito? Bakit ako naging ganito? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, it was possible to happen to every Christian that he may sin unaware in a person na mayroong tinatawag na wrong choice sa buhay po niya. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, napakahalaga po talaga ng pananatili sa Panginoon. Dahil alam niyo po ba, yung pananatili natin sa Panginoon, sometimes consider God as to be righteous.
The example Lord should impress us with the importance of making the proper choices in our lives in view of what happened to them, we will now consider. Una, some of the choices we make that greatly affects our life. Diba, meron tayo mga nagagawa, no? Siguro kahit kayo po ngayon, medyo na-apektuhan na rin po yung pamumuhay po ninyo na mga malibo nating mga desisyon o choice po ng araw. Some suggestions on how to make the right decision. Kailangan po na mabisan. Tayo po mismo, lumilikod po tayo ng mga advisors, ng mga suggestion ng mga tao sa paligid po natin, which is believers of Christ Jesus, or follower of Christ Jesus, followers sa ganoon, hindi po tayo magkaroon ng tinatawag na wrong choice. Minsan po kasi sinusunod natin yung decision po natin, na kung sa akala po natin, alam na po natin ang lahat ng bagay. Kaya nga napakahalaga po na tayo po mismo ay nagtatanong tayo sa Panginoon. It is better to consult God, whatever we do in our life. Kahit anong ginagawa natin, iba tutulog niya. In your study, in your family, in your children, kailangan we always consult God. We acknowledge steps in everything that we need to do. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag tayo sugod na ng sugod. Minsan, ilan doon sa mga pagpilipinig po natin, ang mga bagay-bagay sa buhay natin, huwag na tayo sugod na sugod, kundi ask God. Kung ito ba yung kalooban ng Diyos, gusto ka ng Diyos, itong bagay na ito, makakabuti pa ito sa iyo, hindi pa makaka-apekto ito sa iyong espiritu. We need a proper suggestions to Christians like us. What to do when we realize that we have made the wrong ones? Ano ba yung dapat natin gawin? Kapag na-realize po natin, ano ba ito, nagawa ko itong bagay na ito, ang pinakamaganda po natin gawin. Now, let's go into our choice. Nandiyan pa ba kayo? Amen! Our choice. What choices do we make that greatly affects our lives? Ano ba yung mga pagpili na ginawa po natin na talaga nakapekto po sa buhay po natin? Okay. Yung choice na dapat po natin gawin, in behalf of this, what happened to Lord, ito po yung dapat po natin gawin po. The one that will affect your life more than any other, the choice to follow Jesus. Amen. Pag meron ka ng struggle about the wrong choice, o sabihin ko na greatly affected na yung buhay mo dito sa mga maling mga desisyon, maling plano, maling pagpili, maling pamumuhay, maling napuntahan, ito yung dapat nating choice na gawin. Amen. Amen. The choice to follow Jesus. Sumunod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. It will determine your place in eternity. Pag sumunod ka sa Panginoon, obviously, alam natin na ang polo mo yan, papunta mo sa buhay na malakagan. It will have a bearing on every other choice you make. For as a follower of Christ, you will be concerned with doing His will, not your own. Kapag follower na tayo ni Christ, lahat ng mga bagay na pagpili po natin ay nakapasi na po sa kalooban dapat ng Panginoon. Kapag pipili ng sanulanan, ay ito gusto ko ito, maganda po. Ay ito gusto ko ito, malusog to. Ay ito gusto ko ito, mahusay ito, magaling to. Huwag tayo ang pipili. Remember, when God asked Samuel, di ba? Napapalit ang pagiging hahalili dito kay Saul, kay Haring Saul bilang hari. Yung pagpili po ni Samuel ay pagpili lamang sa kanyang sarili. Sumalit naman sa atin sa kanya ng Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas na anyo, kundi sa puso. Kapatid sa Panginoon, gusto ko na malaman po ninyo. Tignan natin kung tayo pipili, kailangan nakapasa sa puso ng Diyos kung ano yung gusto niya. Kaya lahat ng ating mga pagpili, kailangan nakasagulit po talaga sa ating Panginoon. Ito po yung dapat natin makita po dito. Okay? Ano ba po yung dapat po natin gawin na pagpili? Choosing your choosing career. Tignan po natin ano po. Paano po ba yung pagpili natin ng career? The choice you make can have a lasting effect upon your marriage, family, and your service to God. Ito po yung hindi natin nakikita. Many Christians are blind with regards of this career.
Minsan, ganda-ganda tayo sa isang career na papasukin natin, pero ang hindi natin inisip, maapektuhan kaya yung pamilya mo dito. Maapektuhan kaya yung aking pag-aasawa dito. Maapektuhan kaya yung paglilingkod ko dito sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, we do sacrifice our family, our parents, our God, our service to God, para lamang sa career na gusto natin sa sarili natin. Sa personal choice of career. Minsan, ipinagpapalit po natin ng Diyos ang pamilya natin, ang ating pag-asawa, na hindi natin namamalayan because of this career. Kaya ano po nangyayari po dito? Akala natin makakatulong po sa atin. Akala natin matutupadain yung pangarap natin, pero ang daming nasira. At isa na nga po yan, yung pamilya mo, yung iyong pag-asawa, at yung iyong servisyo sa Panginoon. Isa na naman po, maraming ang ganyan po sa mga Kristiyano. Minsan, alam niyo po, di ba hindi na po wala sila sa Panginoon kung magtrabaho naman po sila. Di ba hindi na maghuwalay sila sa pamilya nila basta magtrabaho naman po sila. Di ba hindi na masira yung kanilang marriage basta magtrabaho naman po sila. Better to choose wise and better to choose that is according to the will of God. Even from the viewpoint, your choice is important for the job market can change drastically. Di ba? Makita niyo po, papasok ka sa isang negosyo ngayon, bukas makalawa, mahina na po kayo. Alam niyo po, itong araw, tutuwa po kami dyan sa tubigan na yan. Sa mga station na yan, malakas kumita. Pero, nito mga huling panahon, nakita niyo halos hindi na paligita. Nakikita niyo po yung mga building. Dati ang lakas-lakas niyan, talaga paligita sila ngayon. Halos pa ilan na lamang po kami. Nakita niyo po yung mga nagtitinda ng siomay. Nakita niyo, dinudulog yan. Hanggang ngayon, dinudulog pa rin. Kasi yun lang yung aborte. Kapag sa Panginoon, ilan doon sa job market po natin, nagpapakot ko yan. Kaya nga, we better to choose the right to faith. Para na siguro, hindi po natin pagsisiyan at hindi maka-apekto sa buhay po natin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, better to know how to choose wisely. Okay. In choosing your name, sa ating mga kasama, minsan din na po tayo namimili, ano, sige, ito, okay lang ito. May mukha naman, pwede ka. Di ba? Ay, ito, okay, ito, ganito yung buhay na gusto ko sa kanya, okay na ito. Gamay po tayo eh. Minsan nga ako, sabi nga ako, yung posting, pardahan mo, gusto mo, pwede na. Mga kapatid sa Panginoon, in choosing name, the decision made will to a great extent determine your degree of happiness in this life. Alam niyo, yung kamaasip mo yung kaligayahan natin. Pagpadaling ng araw, magkasama na kayo, nagsisisi ka. Naku, nagar pala ito. Parang palang araw pala yung bibig dito. Wala nang ginawa, kundi sumigaw na lang ng sumigaw dahil pa yung pandak na manok sa madaling araw. Hello? It will have a permanent bearing on your children and their emotional well-being. Minsan, alam niyo po, ang hindi po natin alam po dito, permanente na po ito, magsasakit po yung mga anak mo, yung pamilya mo. You may think you can simply divorce a person who turns out to be a bad choice. Uy, nagkamali ako dito, iwalayan ko na lang ito, divorce ko na. Hindi mo po pwede yun, kapatid sa Panginoon. Hindi mo po pwede po sa atin yung bilang mga Kristiyano. Kaya nga po itong si Paul, because he is righteous, hindi po siya compromise doon sa kasamaan. Kundi sinunod niya pa rin at naging mahalaga pa rin sa kanya yung tinatawag na righteous living. But once you have children, there is no way to reverse the choice you made as to who is the mother or father of your children. Wala nang paluyan yun. Hindi pa pwede yung halika, ikaw na lang ang galing ko, tatayin pa mga anak ko, kasi ikaw, bakit yung natin asawa ko sa bahay. Wala na tayong magagawa nun. Kaya nga, in choosing your name, kailangan ask the Lord. Have a permission to God. Kailangan may permission ng Lord na sige, yan ang para sa iyo. Let the will of God happen to you. In choosing friend, tingnan po natin sa pagpili ng kaibigan. Yan. Maraming mga kabataan ganito.
Hindi na sila namimili na kaibigan po nila. Kung sino na yun, okay na. Basta masaya kasama, okay na ito. Basta nakakatawa siya, okay na ito. Pero hindi niya alam yung supper, his spirit or his life. Having close friend can be a wonderful blessing. Tama po yun. Ano po? Pag meron ka talagang isang matalig na kaibigan, napakalaking pagpapala po yan. Pero, make sure na hindi po ito magiging influences sa'yo. Sabi po ng Kawikaan 17:17, ang kaibigan na nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagibitay, kapatid na tumutulong. Tama po yan. At sa good friend. Sabi dito, but wrong friends can be a curse for the righteous. Pero, pag nakapili ka ng isang kaibigan na akala mo mabait, akala mo concern sa'yo, yun pala kapag ka nakatalikod ka, hindi mo ako. Sinasakman ka, winawasak na pala yung pagkatao mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mag-ingat po tayo doon. Hindi lahat ng masaya na kasama ay talagang tapat na kaibigan sa'yo. Meron din po mga traitor friends. Meron din po na talagang backbiter. Kaya nga po, mag-ingat po tayo doon. Kayo mga kabataan, ingat po kayo doon. Akala niyo po, yun yung halimbawa, uy, sige, ligawan mo yun. Akala niyo yung mga talagang kaibigan mo yun, pero ang hindi niyo alam, tinubulit kayo sa pangamapan. Sige, sagutin mo yan. Paano mo buha pa siya? Siyempre, hindi siya yung mapapahamak. Ikaw yung mapapahamak. Hindi. Kapag ang isang totoong kaibigan ay may malasakit sa iyo, parang kapatid sa iyo na tumutulog, ganito po yan. Kahit kami naniligaw sa iyo, pag tinanong mo yan, pag-aaral mo na mabuti, kilatisay mo po siya, huwag kang padalos-dalos. Ganon po yung talagang totoong kaibigan. Amen? Titignan na din po sila sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsasalita para hindi po tayo magkamali. But the wrong friends can be a curse for your righteous. Yun yung sisira na ninyo, kaya hindi na po napapasin. Mayroong mga Kristiyano na nagkaroon ng kaibigan ng masama or bad influence to them, ano na nila? Nawala siya sa pagiging Kristiyano niya. Naging unbeliever siya. Bakit? Ayaw niyang istanan kasi yung mga bagay na matuwid sa Panginoon. At ayaw niyang istanan yung mga bagay na kung saan he made him righteous in the sight of God. Minsan kasi parang ganito na lamang po tayo eh. Minsan okay, kaibigan mo ito, wala na, no choice eh. Masaya naman siya po kung sa'yo. Pero kahit na ibinubulit ka sa kapalimagan, binubulit ka sa maling katuliman, sige ka pa rin. You must discern it. Alam niyo, sisirain po kasi nito, yung iyong righteousness and relations with God. Kaya ingatan natin yan, mga nakapanood sa Panginoon. Kaya maraming mga pinalalaman nila na Kristiyano, ito ay isang cause sa kanila. Sabi ng Kawikaan chapter 12, verse 26, ang payo ng kaibigan patuloy ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Do not trust a person or a friend na kung saan itinutulak ka sa mga maling bagay. Alam niyo, dapat trust a friend who is keep on relying into God. His life depends on God. Dapat na maging kaibigan po natin. At sa mga panahon po natin ngayon, gusto ko rin po malaman po natin na hindi lahat ng nasa church ay righteous in the sight of God. May mga righteous at lamang po. Hindi po nila nakabase doon sa mga bagay na parang, kasalanan yan. Tatawan tayo ng kasalanan eh. Pero ang dapat na tingnan mo po dyan, you must discern His Spirit kung tinutulak ka ba sa kapahamakan o tinutulak ka sa kapanalan sa Panginoon. Tingnan po natin mabuti po yan. Okay, tuloy po natin. 1 Corinthians 15 verse 23. Huwag kayong panaloko. Ang masasamang kasama ay nakasira ng mabuting pagkatao. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ingatan niyo. Be aware. Dapat maging aware tayo sa espiritu natin. Lalo-lalo na kapag naaapektuhan yung iyong relasyon sa Panginoon. Alam mo, nasa maganda na meron pa kaibigan na, hindi ka magbigay tayo sa Panginoon, hindi ka magbigay tayo ng buhay sa Panginoon, hindi ka magpay tayo, mag-devotion tayo. Yun yung magandang kaibigan eh. Hindi yung binabalagtot yung mga balagay na katwiran ng Diyos. Hindi yung mga nagbalagtot ng mga bagay na maglalagay sa katwiran. So maganda yung maraming kong disimplo ngayon. Kaya nga dapat na mayroon po talaga kayong knowledge and wisdom pagdating po sa pagpipili.
Kaya kung ipili po tayo na ask God. At pinakanta yung ilang Panginoon, hindi na po yung masarap kasama yan, hindi na nagpapamilyan na yan, kaibigan na po yan. Dahil kailangan po natin matutunan na inuunawa natin kung ano yung talagang kalooban ng Panginoon. Kaya kung mapasin po natin, meron tayo mga kaibigan, inuunawa lang tayo. Kahit na mali na yung bagay, inuunawa pa rin tayo. Kahit na magpapasya na yung kasalanan, inuunawa pa rin tayo. Kahit na umuwi tayo sa kamalian, inuunawa tayo. That was not a good friend. It is a bad influence to you. At sinasabi niya sa iyo, hindi ang pamumuhay mo yan, huwag ka manatili sa kanyang pamumuhay, and better to choose the path towards God. Yun ang dapat na laging binabahagi ay na-advise sa atin na totoo, mabuting kaibigan. Amen. Choosing where you will live. Maging sa ating lugar na pagpamumuhayan. It was in this choice that Lot made his mistake. Dito po nagkamali po si Lot. Yung pagpili ng lugar. Kaya nga kung minsan, okay na dito, maganda dito. Minsan yung gusto lang natin, hindi natin tinatanong sa Panginoon, Lord, gusto ko ba na dito ako maliwanan? Lord, okay ba sa ito? Alam niyo po, hindi porking pura, okay na to. Amen? Hindi porking malakas ang hangin, presko, okay na to. Try to ask God. Baka mamaya kahit na mainit ang lugar, pero doon ka naman inilalagay ng Panginoon. It is better because that is a good will happen into you later. Amen! Mayroon magandang nag-aabang sa libro. Pangit sa paningin mo, pero pagdating ng araw, makikita ko biglang itinutwist ng Lord yung pangyayari. Amen! Kasi ang Diyos na nakakita po dito ang future eh. He is the Alpha and Omega, and God knows what is better or what is good for every one of us. Ang Diyos ang mamimili, kaya magtatagumpay tayo. It might just be there are some modern day Sodom and Gomorrah. Sa panahon po natin yun, pero mga ganyan. Baka mamaya yung lugar nyo, lugar pala ng mga taong mahilig sa mga kabunduhan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, titignan niyo po mabuti yun. Anong ginawa po ni Lot po doon? Hindi po siya nakipamayan po doon. Ilang po na, akira siya sa lugar na yun, pero hindi siya nakipamayan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi yung patong lagi ka lang nakikipagpapit bahay, kala nyo, ay, magkonting kapit bahay ako, kaya ang gagawin ko lang, hindi pagkalubigan ka, kahit masama na yung mga ginagawa nila, sige, nakikiawal pa pa rin sa kanila. That was a bad choice. Hindi po tamang choice po yun. Amen. Amen. Now, how can we more likely make the right choice? Katulad po nito si Lord. Paano po tayo mas makagagawa ng tamang pagpili? Tingnan niyo po ito. Una, ask God for wisdom. Lagi tayo maghihingi ng tulungan sa Panginoon. Alam natin na kung minsan, mahirap po talaga mamili. Kasi sometimes, our eyes deceive. Nadadaya yung ating yung ating paningin. Minsan na makakakita ka, di ba, o mga binata, makakakita ng isang maganda, maganda nito, ito yung siguro, soulmate ko na agad. Soulmate na agad, ano po? Pero nung nagkakilala na sila, nagkakapagihan na sila, lumabas yung totoong magaling. Amen? Maganda lang yung itsura ng panlabas, pero ang pangit pala ng kalooban. Kaya nga kahit na maganda yan, kung pangit naman ang kalooban, you will be suffered and affected greatly your life. Kaya nga ingat po tayo doon naman. Kaya nga yung mga kabataan po natin ngayon, pag nakakita lang na medyo katipo ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Di ba? Napapakanta na agad, kinikilig na agad. Ano po? O kaya naman mga kamukha ni Gerard Anderson, ayun, baka ma-Julia Pareto kayo. Pero, hindi lahat ng mga pogi. Ibahin niyo yung nasa harapan ninyo. Ibahin niyo yung natin Lord tayo. Ibahin niyo yung ang Diyos ang pumili mo sa atin. Amen? Kaya dapat wisdom palagi. Hindi yan natin lang tayo sa base tayo sa paningin na po natin. Amen? Minsan, pinipili natin ng daming bayan dito. Mayaman to. Pili ka na yung pili. Ay, yung pala na napakasawa mo. Anong ginawa sa'yo? Ginawa ka lang katulong.
Di ba? Pagkagising mo ng umaga, inisip niyo yung kotse ko, naalis ko, nilakad ako. Tapos pagdating mo, tatawagan ka, pagluto ko, may mga bisita ko. Di ba na, naging katulong ka lang, hindi ka naging asawa. Amen? Kaya mo kayo titingin doon sa mga bagay-bagay na magano'n. Hindi po yung mayaman, ay mapalad ka na. Tandaan nyo, mayroong mayaman na gumagamit din ng palad. Amen? Hindi lahat ng nakapangasawa ng mayaman mapalad. Yung ibang ginamitan ng palad. Amen? Nakaintindihan tayo? Ha? Okay. As wisdom for God. Sabi ng si John chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, huwagi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nalulungban. Sagana po ang Diyos na magbigay ng karunungan. Basta pag manapit ka sa Panginoon, you ask for wisdom, kita mo, hindi ka madadaya. Ikalawa, seek advice from others. Napakahalaga po na tayo po ay humihingi po ng gabay at advices sa iba po nga mananampalataya. Sabi po ng Kawikaan chapter 11 verse 14, sa kakulangan ng tutunin, ang bansa ay bumagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay iyan. Minsan ano to, meron tayo hinihingian, sinasambulihan, ano to, mayroong isa ka lang sasabihan. Pagpapagod na sa'yo, okay na. Ay, ito yung tamang advice. Pero pag hindi ko na sa'yo, ay, hindi tama ang advice ito. Ayaw ko ng advice ito. Aba, maghingi ka ng advice sa nakaramami. Tignan mo, ibalansin mo kung ano talaga yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Ay, wala doon sa mga unbeliever. Kasi talaga, hindi pa pwede talaga magsama ang laki sa tagtubig. Maghihiwalay po talaga yun. Pero wala kaugnayan po ang unbeliever sa believer. Kaya nga, pag magtatanong ka, make sure na itong tatanungin mo at hihingan mo ng advice is spiritually grown. Ibig sabihin po nito ay talagang nakakaunawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na bakit Kristiyano siya, bakit nag-church siya, hihingi ka na ng advice. So, ano i-advise sa'yo nun? E paano po, parehas naman po kayo ng magagayon sa buhay. At hindi talaga kumakayo sa katotohanan sa Panginoon. Anong gagawin sa inyo? I-compromise ka rin nun. At kung wala naman din nagpapadalyon sa kanyang sarili. Kaya lahat ang iyong advice sa inyo, pero favorable lamang po. At hindi maayos po yung iyong kalagayan. Kaya seek advice from others who really believe and trust God. And last, what should we do when we realize our choice was wrong? Anong dapat natin gawin niya? Pag tayo po ay nagkaroon po ng tinatawag na right choice, anong dapat natin gawin? Una, do what Lord did. Ginahin po natin ito pag ginawa po ni Lord. Ano ba pag ginawa ni Lord? Hear the words of God as in freeing Sodom and Gomorrah. Iniwan niya. Hindi siya nang hinayang doon sa nakita kayamanan niya may iiwan doon. Hindi siya nang hinayang doon sa mga pinagpagulan niya. Ang mahirap po doon, sumunod siya sa Panginoon. Kasi kung minsan, alam niyo po ba, yung sinasabi ng Lord, all your treasure is, your heart is there. Kapatid sa Panginoon dapat ang kayamanan natin. Para na sa ganun, hindi tayo mapahanga. Like yung asawa ko ni Lord, dahil ang kanyang puso ay namin sa kanyang unang niyang material. Kaya ano sinabi sa kanya ng Diyos? Huwag na kayong lilingag, diretso kayo umalis. Dinigod niya kayo dahil sa panghihinayang niya na mawala yung kanyang ari-arian. Kaya ano nangyari po sa asawa niya? Naging haliging asin. Kapatid sa Panginoon, the instruction of God is much better to your right. Yung pong binibigay na instruction ng Lord sa buhay mo, yun yung maglalagay sa iyo into a prosperous and righteous in God. Kaya nga, huwag ka mong imanan doon sa kayamanan mo. Pag sinabi ng Diyos, bisanin mo yan, bisanin mo yan. Ayun, kung saan natin yun ang pwede ninyo, doon sa kanyang uncle Abraham. Bakit? Itong si Abraham, nung sinabihan siya ni Yahweh na lisanin niya ng Haran at pagpunta siya po sa Kanaan, ano ginawa niya? Iniwan niya yung lugar na yun dahil yun ang instruction sa kanilang Panginoon. At alam niyo po ba, doon po yumaman si Abraham.
Pero anong ginawa ko ni Abraham? Hindi niya po inintindi yung bagay niyon at sinunod niya, pinakinggan niya ito si Yahweh sapagat si Yahweh ang nakakaalam ng kung saan magtatagumpay siya. Kapatid sa Panginoon, minsan, maraming Kristiyano ganyan. Lagi nilang kinukontra yung instruction ng Lord sa pag-aakalang buhay sila. Tandaan mo, walang sumunod sa instruction at pinag-utos ng Lord na namugin. Lahat ng sumunod sa instruction at sumunod sa utos ng Panginoon, lahat ng tagumpay. Kapatid sa Panginoon, do what Lord did. Gawin mo kung ano yung ginawa ni Lord. Huwag kang maghinanong doon sa iiwanan mo. Ang panginayalan mo, yung mapahaba ang buhay mo ng tuluyan. Dahil ang Panginoon ang nakakabatid po ito. Do what is right without reservation. Huwag lang gagawin ito na meron kang reservation. Minsan, sa pagdulog natin sa Panginoon, may reservation po tayo eh. Pero pagdating doon sa mga kayamanan natin, sa mga bagay na ginagawa natin, wala tayo reservation. Tugos buhay po tayo. Kapag kapatid sa Panginoon, gusto ko po na mag-intindihan niyo po ito. Sa Lord, kapag nag-instruct sa atin ang Panginoon, very limited lang ang pagsunod natin. Pero pagdating sa pamumuhay natin, todo-todo tayo. Todo-todo tayo sa pagbahinga. Todo-todo tayo sa pagkita. Todo tayo yung buhay natin sa mga bagay na makasagutan. Pero kapatid sa Panginoon, you always have reservation. Come on. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na makita po ninyo, it may result suffering. Pag mali yung choice, tandaan natin, it costs to us big suffering. Kaya kung isa, alam nyo, marami po ngayon, nagtataka sila, bakit ganito? Bakit ang bigat ng buhay ko? Bakit ang gulo ng buhay ko? Alam nyo, it is because of your wrong choice. Bakit to listen to the voice of God? And the blessing will come after you. Pagka sinunod mo ang Panginoon, makikita mo, maaaring sapat-sapat ka lang ngayon, maaaring kapos-kapos ka ngayon, pero pag sinunod mo at natutunan mo laging sumusunod sa Panginoon, pagdating ng araw, He will prosper your life. Sige na ba, ano dapat po natin gawin kapag meron na po tayong wrong choice? Kanina, gawin natin, sabi dito, gawin natin yung katulad ng ginawa ni Lord. At ikalawa naman, gawin natin kung ano yung ginawa ni si Pedro. Do what Peter did after he denied Christ. Nagkamali siya, nagkasala siya sa Panginoon. He denied Christ 3 times. Amen? Tandaan niyo ba yun? Yung sinabi sa kanya ni Christ, makitatlong beses mo mong itatapwa. So, nagawa niya po yun, pero anong ginawa po nito si Pedro after realizing that he made a wrong choice? Repent if there is sin involved in your choice made. Magandang ka! Alam mo, marami pong gumagawa sa atin yan kapag nagkakasalan, especially you are a Christian. Ginagawa mo yan, God, sorry, patawarin mo ako, forgive me. Kung ano yung mga nagawa ko pagkakasala. Pero, ang mali po sa atin, hindi katulad yung kay Pedro. Kaya nga po, hindi ginagrant ng Lord yung ating repentance just because lumalayo pa rin tayo sa Lord. Kung hindi ka nga ng tawad, pero nanoon ka pa rin distansya sa Lord. Kung hindi ka doon sa mga maling pagpili mo, sa choice mo, sa mga bagay na kasalanan na gawa mo, pero still ang layo mo pa rin sa Lord. Always remember na kapag ka-involve ang kasalanan sa choice na mali na nagawa mo at nagpalayo siya sa Panginoon, return, magbalik loob ka sa Panginoon, and then, anong kasunod po nito? Resolve to serve the Lord. Paglikuhan mo na ng buhay mo ang Panginoon, huwag ka nang bibili, huwag ka nang malayo. Sa mga gusto ko, malaman mo dito, nagawa ko ng isang beses, magagawa ko pa ulit ng sunod. Kung wala ka sa Panginoon, kung malayo ka sa Panginoon. Pero, if your life is keeping close to God, I tell you, ang Diyos ang pipigil ng mga bagay para hindi mo na maulit yung mga bagay na pagkakamali. Kapag sa Panginoon, this is how we repent to God. Yung pananatiling mo sa Panginoon, napakahalaga yan. Diyan ang dinagdamin na ang isang Kristiyano ay truly repentant to his sin that he did from the Lord. Kaya nga po ito si Pedro,
Pedro, ano ginawa niya po nito? After realizing that he made a wrong choice, that he denied Christ, ano ginawa niya? Hindi lang po siya humiwalay sa Panginoon. Natignan po siya. Ikaw, kapatid, sa oras na ito, ilang beses na napagpipatikan, ilang beses na nanganib yung iyong espiritu. Alam niyo ba, kapag pinabayaan mo yun, obviously, that you will suffer eternally. Kaya huwag mong papayaan yun. Huwag mong papahintulunan yun. Wrong choice made us suffer eternally. Pwede mag-cause sa atin yan. Nagkakapagpahamakan po natin ng walang hanggan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, if I were you, as a follower of Christ Jesus, spend your last of life to Christ Jesus. Huwag mo na sayangin. Huwag mo na pahinayangan. Huwag ka na hinayang sa mawawala sa iyong mga bagay dito sa mga ito. Ang panginayangan mo, yung pagdating ng araw, yung pagkaroon ka ng tinatawag na suffering and torment in the lake of fire. Ingatan mo po yun, kapatid sa Panginoon. And last, do what Paul did after persecuting the church. Ito po si Pablo, nagkaroon po ng tinatawag na wrong choice. Mas pinili niyang usigin ang mga mananampalataya ni Kristo. Mas pinili niyang usigin ito si Kristo. Alam niyo, marami po sa atin, even Christians today, still they persecute those people who serving God. Still persecute Christ Jesus in them. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ito yung pinakadalas po. Kung nagagawa ko man yung mga bagay na yun, gawin mo yung katulad ang ginawa ko ito si Pablo. Accept the forgiveness Jesus provides you. At gawin mo yung pagpapatawad na yun. Sabi ko nga po sa inyo, if you are truly repentant to God, serve Him. Resolve to serve God in your life. Pag huwag mo sasabihin na hindi pwede, hindi mo kaya pag di ko na ng Panginoon, paano nila mo? Paano ka magpapalik loob sa Panginoon? Hindi ka ba nakakatawa na pagdating ng araw, magsadaw yung ayaw mo na ng dahil na niyo. It is the cause of our wrong choice. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung nakagawa ka man ng wrong choice sa buhay mo, this is the right time na para ayusin ito mga bagay dito. And God set an example for us kung paano tayo babangon sa mga maling choice na nagawa po natin. Starting today, habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Huwag mo pagkakayanan yung mawawala sa iyo. Bagay lamang yun na iiwan mo pagdating ng araw at hindi mo rin madadala. Pero yung kaligtasan, yung paglilingkod mo sa Panginoon, kailanman hindi mawawala sa iyan sapagkat yan yung magiging badge of your salvation. Ang sabi niya, our labor in God is not in vain. Magiging tatak yan ng iyong kaligtasan. That only to live for the Lord the rest of your life to the best of your ability. Gawin mo na lahat na makakaya mo. Gawin mo sa Panginoon, huwag kang maghinayang. Minsan yung 14 oras panahon sa Panginoon, pero hihinayangan pa po natin. Ang mga kapatid, hindi biro ang magkamali ng pagpili. Hindi biro ang magkaroon ng kasalanan. Hindi biro na tayo po ito malikot sa Panginoon. Hindi biro na tayo po ay malayo sa Diyos. Isipin mo mabuti. Ang napakalaking epekto niyan sa buhay natin ay sa buhay mo na hanggang our destiny in life. Kaya na, alam nyo, ngayon pa lamang, kung meron ka mga bagay na maling nagagawa sa buhay mo, this is what we need to do. Gawin natin para makabangon po tayo. Huwag mo panghinayaan. Maniwala po kayo sa Panginoon. Sapagkat kung paghihinayangan mo yung mga bagay dito na nakapagpalayo sa iyo sa Panginoon, ay dahil ikaw din magsasakay pagdating na araw. Kung ano yung bagay na pwede mong pilihan dahil nag-cause po sa iyo ng kamalian para mapahamak ang bitawan mo. Kahit ano pa po yan, kayamanan man yan, pagsugal man yan, o kung ano man yung bagay
bagay niyan na nagiging sanhi ng iyong pagkakamali para mapahamak tayo nito ko. Bitawan mo yan. And do what the believers of God do. Kung ano yung ginawa po nila mga lingkod ng Diyos na ito, gawin po natin ito. Para na siguro makatiyan po tayo na darating ang panahon, tayo may tatanggapin niya sa kalimayan. The wrong things to do is to continue in the choice because of pride or some other reason. Although there are some choices we must live with. Meron naman tayo pa pwedeng gawin. Kahit na anong pagkakadama na nangyari sa buhay mo, meron tayo pa pwede pang gawin. At hindi pa kung huli po yan. Kahit sabihin mo, napakasama na nagawa mo sa buhay mo, meron pa tayo pwedeng gawin sa ating Lord. Kaya mo sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, naniniwala ako, we can all be saved. Pwede tayo lahat maligtas kung gagawin lamang po natin yung sinasabi ng Lord na ito para sa atin. That was our own choice. Yun yung magiging napakainam na pagpili po natin sa buhay po natin. Yung tayo po ay magkailog sa Panginoon, alimusin yung mga bagay na dapat alimusin at manatili tayong naglilingkod sa ating Panginoon magpakailanman. At darating ang isang araw, mapapansin po ninyo kung gaano po yung mga bagay na nakakakumpay sa buhay mo katulad ito sa ito. Makita mo kapatid sa Panginoon, hindi ka magsisisi pagdating na araw sa pagka ang Diyos ang pinili mo sa buhay mo lahat magsitayo. Every one of us made a mistake. Every one of us made a wrong choice. Pero hindi nangangahulugan yung wala ka ng pag-asa. Minsan, dahil na rin po sa mga pride natin, kung bakit po, yun yung nagiging dahilan natin kung bakit hindi tayo makabalik sa Panginoon. Pero alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, yung pride ng isang tao ay siya magpapahamak sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, nagiging mo sa harapan ng Panginoon, Lord, marami akong mga naging pagkakamali sa iyo. Mas pinili mo yung ibang bagay, Panginoon. Pero this time, O God, give me a chance para na sa Lord, may resolve ko ito mga bagay ito sa buhay ko at makalakad ako pagdating ng araw sa buhay ko. Come on, there is still a time. Kung sa akala mo na wala na pag-asa ang buhay mo, kapag ang dahil ng pag-asa mo, kaya nga naging pala yun eh. Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng napakalaking pag-asa at sa biyaya pa ng Panginoon na kanyang ibinubahos sa mga mananampalataya. May pag-asa pa tayo. Kaya sa oras dito, kapatid sa Panginoon, Diyos God in your life. Piliin mo ang Panginoon sa buhay mo. Huwag na huwag ang papayag. Nakataking ka ng ibang bagay. Kaya mo mataking ka rin sa Kristo sa buhay kayo. Dahil kay Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka. Magkakaroon ng distansya sa Panginoon. God opened the door of His heart for everyone who needs to come to Him. Hintay ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Huwag kang magkakaroon ng pag-iman sa pagkakit mo. Huwag kang magkakaroon ng reservation. Mas lalo magibigay ang buhay mo sa Panginoon. Because it was worth to live with Christ Jesus than to live in this world. Mas mainam na ang buhay ng tao ang nakalapag sa Panginoon kaysa nakapagod ka sa mga bagay sa sandulan na ito. Kamag-open na siyang mind. Mag-isip ka sa oras ng Panginoon. Mag-isip ka ng lahat. Nabangon ka sa iyong pagkakadapa. Nabangon ka sa iyong pagkakamali. Nabangon ka na sa kasalanan. Hanggang sa pag-uwiran na kamalaman ay binibigay sa iyo ng Panginoon sa Kristo. At ang all the God, ipalimayang mo sa Panginoon ang mga bagay nito sa buhay mo ng pagkakadapa. Nagpagkanaran niya kasama mo. Nahinayang siya sa malaking bagay na mawawala sa kanya. Mas pinili niya yung mga malagyan na bagay
ko sila. Sa kanila, malaki na kanyang kayamanan. Sinunod niya yung tinig ng Panginoon na nagsasabi sa kanya, unahin mo ang kaligtasan mo kaysa sa karangyaan ng sanlibutan mo. Sa oras nito, kapatid sa Panginoon, walang dapat na maging mahalaga sa iyo kundi ang Panginoon na si Kristo. Mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Mahalaga sa iyo ang pag-aaral mo, ang pamilya mo. Pero kasi hindi na mahalaga mo, unahin mo sa buhay mo ay ang Diyos na ito na nagtulay ng buhay na walang hanggan ang ating araw. Diyos ka, Diyos Christ, Diyos Yahweh! Piliin mo si Yahweh! Piliin mo si Jesus! Piliin mo yung mga bagay sa Panginoon! Piliin mo ang langit! Piliin mo ang kaharian ng Diyos! Piliin mo ang banal na pagmamahalan ng Kristo! Piliin mo ang pag-uwin! Piliin mo ang pag-uwin! Diyos God wisely! Diyos God in the night! Diyos God in the living! Pagkari mo ang pagpamalaki! Pagkari mo yung pride! Hindi ka maliligtas sa pride mo! Hindi ka maliligtas sa pagpamalaki mo! Hindi ka maliligtas sa pagmaganda! Hindi ka maliligtas sa kayamanan ng salimutan! Si Yesu Cristo! Si Yesu Cristo! Si Yesu Cristo! Ang piling ng Diyos! Hallelujah! Wag sa wagi o mali dito. Pasunan si Johnson. Wag mo kayaan na mapahawa ang kalimutan. Give us the spirit of this wise today. Bigyan mo kami ng Espiritu, Panginoon, upang makapagiling kami ng tama. Upang makapagiling kami, Panginoon, at maglalagay sa amin sa buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming puso at isipan, Lord. Huwag kaming pag-imbulan sa mga bagay na nakikita natin sa aming mga mata na magaganda. Subalit ang makita po natin, Lord, bagay na napaka-ubod ganda sa buhay na walang hanggan, Lord. Ito yung ipakita mo, Panginoon, sa bawat isa ng lugar. Lagi kong itinutulog sa iyo, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa. Ang aking pamilya, ang bawat magkatawa ng church na ito, ang bawat kapatiran sa church na ito, Lord, at ang mga kapatiran, Panginoon, sa iba't ibang sulok ng lugar na pumundo. Panginoon, patuloy mong buksan at gisingin ang aming mga diwa, Lord, upang makita namin ang kahalagahan ng kaligtasan ang buhay na walang hanggan. Panginoon, aanin namin ang kayamanan ng mundo. Kung ang kapalit naman ito, Panginoon, ay impyerno. Panginoon, ibalik ng simple ang buhay. Ibalik ng kulang at kapos sa mga material na bagay. Ang mahalaga, Panginoon, pagdating ng araw, ay may buhay na walang hanggan sa piling ko, aming hari at kapagligtas ang buhay na ito, Panginoon sa Kristo. The name that is given to us by the Father in heaven, the name of Christ Jesus for our salvation. Maraming salamat po, Lord, and we always keep in our mind that Jesus is the one that we need in our life. Forever, Lord. Sa wakas, Panginoon, na buhay namin, ikaw yung dapat na piliin po namin, O God. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Kaya po, Panginoon, ay bless mo ang bawat isa ng Espiritu ganap na mula sa iyo, Lord. At magbunga ang Espiritu na ito sa bawat puso namin, O God. Upang sa ganon, makapag-desisyon kami ng tama, makapamili kami ng gusto at matuwid sa iyong paningin, O Lord. Maraming salamat sa iyong kalooban, Panginoon, na itinuturo sa bawat isa namin, O God. Kaya mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na kasama namin sa lahat ng lakad po namin, O God. At patuloy na mag-iingat po sa amin sa kamay ng pamamandaraya, O God. Maraming salamat po, Lord, at sa aming mga pagkakamali, Panginoon, na iyong inayos sa amin buhay, Lord. Maraming salamat po, Lord. Alam ko po na every one of us, O God, naging
naging biktima kami, Panginoon, ng mga maling pagpili o God. Subalit, ariyan ka palagi, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay ayusin at ilagay kami sa tamang Panginoon. Maraming salamat po sa bagay nito, Lord. At alam po namin, O God, di mo kami iiwan, di pababayaan, O God. At patuloy na ikaw, yung Diyos, na maglalagay sa amin ng pag-asa, O God, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. Maluwalhati kami pakakasama sa iyong rapture, O God. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ipinagmamakapuhin namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos, na pinili po namin sa buhay na ikaw, Lord, at wala nang iba. Salamat po, Panginoon, Lord. Palutin mo po kami ng iyong banal na dugo sa iyuhan niyo po sa aming puso. Panginoon, ang mga aral na ito, Lord, na iyong ibinigay para sa amin. O God, maraming salamat po. Bless niyo po ang church na ito, Lord. Ingatan niyo po kami sa aming mga pag-uwi. Panginoon, maluwalhati kami pag-uwi ng aming mga tahanan. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan. Awinin mo po, Panginoon, ang aming karaanan. At ang banal na dugo, Panginoon, ang patuloy na magsiselyo sa amin, Panginoon, sa aming mga banta ng kaawayan. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Pagpalain mo po ang lahat sa signifikan o maabaw na pagpapala, O God, sa buhay nito at sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyo po ibinabalik ang lahat ng kapagyan karamanan sa aming pangalan po muna, in Jesus' name. Amen. God bless you.